Kristohanon wala gyud personal encounter with God. Wala gyud sila kanang direct encounter, no? Sometimes it was the product of doctrine, usahay, tungod lang sa culture, no? Pero wala gyud encounter. So dapat may balan pa nato ni isip mga Kristohanon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, lahi gyud ang pagpangalagad nga naay personal encounter. Hallelujah. So andam na ba ta? Hallelujah. Praise God. So what is a personal encounter? Sa Bible, daghang kayong mga great men nga they become great because of encounter. Okay? A personal encounter with God is an intimate, supernatural experience that makes God real to you. Okay? Balik ko na ko ha. That makes God real to you, no? So bisag unsa ang maabot sa imong life, di gyud mo wave ang imong faith tungod sa word nga encounter. Tungod kay tungod sa gitawag natog supernatural experience. Rare kayo ni, no? Supernatural experience. One time nag-fellowship mi sa ato ang pastor sa Tibungko, no? Si Pastor Romel Basnilio sa Panakan. Before siya na mastor, no, nagbike siya. Dayon sayahang pag mountain bike, accidentally nahulog siya sa pangpang. Ugway laing tao, no, niya medyo bukid to. Dayon pagkahulog niya sa pangpang na unconscious siya sa pila ka minuto. Nakamata lang siya kay nakadungog siya tingog, gitawag iyang ngalan. No? Gitawag iyang ngalan o niya giingnan siya asa naman ka. So sige siya lingi-lingi, no? Nakalimot ko sa patong words giistorya siya. Nga klaro jud, conscious na siya. Nya pag naana siya sa pangpang, siya lang isa. Nya wa siya piang, wa siya gibati nga lahi. Unya gipangita niya ang nagtawag siya, ha? So, wa may laing tao. Ang tawag na to ana supernatural experience, no? So mo to siya gitawag encounter. Matud pa niya that drives him sa iyang genuine faith nga naa siya calling. Siya nga na calling ang Ginoo sa kwa. Ang iyang word, I know it was God. Okay? Mo niya itong subject karon, no? Encounter. Nana ba tayo mga encounter ana, no? Basig ang nanawag sa tua ang Lazada. Kasi nanawag sa tua ang atong lending ug uban pa. But this time, naay mga experience nga gitawag tanig personal encounter with God. It's because kasagarang genuine faith is the product of personal encounter with God. So it is not just hearing God, about God, but experiencing His reality firsthand. Okay? Kanabang imog yung personal experience. Para sa kuha, ang akong personal encounter sa Ginoo is through dreams. Okay? Through dreams. Paminaw kog usa ka pastor nga nag-share siya about 75% sa Bible is composed of dreams, and ang dreams pinaka-neglected subject sa church. So nag-search ko og dreams. Dito na ko na-realize nga long time ago ang tanang nahitabo sa kuha is the product of my dreams. So mura ba og dili ma-wave ang akong faith kay mura ba para sa kuha naka-set up na ang ako ang life. So that was a personal encounter, no? Nga na-remember na nako tong mga dream nako sa una, kala ka mao din siya ang result. So mo ni ang atong subject karon, no? Ato ning tun-an kay importante kay ni sa tuwa mga Kristohanon. So there are two types of Christian, no? Una is Christian by culture, dayon Christian by encounter. Okay? So
Kaning Christian by culture, mao ni siya nga gitawag sa Christian, it's because no sa environment nga somebody ang iyang faith is the product of the people above him, no, or her. Kumbaga nagdako siya nga Christian, which is mao ning pinaka-dangerous, no? Pinaka-dangerous Christian is kaning Christian by culture. Kaya nga naman, ang ilang Christianity is sometimes dili na sila salt, no? Di na sila light. Munang ingon ang Ginoo, why do you call me Lord, Lord? Kay ang ilahang pagka-Christian kay tungod lang sa iyang palibot, no? Na Christian siya, kay Christian iyang mama, iyang papa. Nagdako siya sa church. Muna kasagarang mga anak sa pastor. Daghang kaayong mga sikat nga mga artista, mga celebrity nga mga anak sa pastor. Mga nagdako sa simbahan, sila ni Oprah, sila ni Bon Jovi, sila ni Amy Grant. Mga tao manghigalang nagdako sa church, pero wa sila'y personal encounter. They are Christian by culture. So kita mga higala, daghan sa tuwa nga Christian by culture, na nagko na sa church, muna gitawag nga generational Christian. No? Generational Christian. Nahimo kang Christian not because of encounter. Meaning, not because of conversion. You have never experienced sa true conversion. Okay? Pareha ni Paul. Actually, kana nga picture diha nga nakakita og light. Si Paul na. Wala pa siya kakita sa Ginoo ever since. No? Usa siya kanang persecutor. Usa siya ka gitawag natog antichrist. But one day, na-encounter ang Ginoo siya. So, sa lang ka-encounter, na-change ang iyang life. No? Na-change ang iyang life. Ang isa sa pastor dito sa Dipolog, manghigala, is pasaway sa church, buluyagon, dili masaligan, bad testimony, backslider, rebuilde, tanan. No? Pero at first, nahimo siyang faithful. Matinod-anon siya. Pero at one time, nagdamgo siya. Nagdamgo lang siya, nagitawag siya sa Ginoo. Katulang nga damgo. Ikaduha, nagdamgo siya, nga gipukaw na ko siya. Giingnan ako siya, asa naman ka. Para sa iya, simple dream, pila lang man to ka seconds, pag mata niya, gipaningot siya, pero that was an encounter. Sugod ato, karon manghigala, nahimo siyang faithful, nanam diri sa Davao, na pastor siya. So, muna ba nga mga, ang ilahang conversion, nahimo siyang kanang personal, kanang murabag ang Ginoo naka-direct sa ilaha. So muna manghigala nga dapat pod sa usa ka Christian diri basin na ata diri kay medyo sunset ng ato ang life, no? Pasabot naman ta ng sunset, no? Kanang usa adlaw pa pasalop na. Siguro nagunahon na ka 85 years old na ka, ay una napakakoy 5 years ani hatag nato ni Ginoo mga inana ba, no? So na ang uban sa tuwa diri wa na kikalingawan manhin na lang diri kay para lang kita ma-secure ang ato ang life, pero lahi ang Christian by encounter. Okay, kay ang encounter is i-reveal sa Ginoo nga nahimo siyang real sa imong life. Okay, so bantayanan nato ni kay mismo akong mga anak, no, akong mga anak nagdako sa church. Pero ginaampo gid nako, akong asawa mismo gaampo. O ang ampo sa akong asawa nga, Lord, padamguha akong anak. Lord, mag-encounter jud ka sa ilaha. Kay sometimes di pa gina sila luwas. Okay? 200%. Sobra-sobra gyud, no? Basta nagdako sa church, that is Christian by culture. Wala pagyoy personal encounter sa Ginoo. Siguro na-share na ako sa inyo one time, no? Si Faye, akong anak, grabe iyang encounter sa kalibutan, pero dili encounter sa Ginoo. Pero at one time, naka-encounter siya supernaturals. Anything that is spiritual, that is supernaturals. No? Nga, ang iyang encounter, dili divine, kay di man sa Ginoo. Dili divine, kay dili man sa Ginoo. Kabal kaon sa iyang encounter?
nakakita siya og white lady face to face, di ba? So grabe itong encounter. Abi niya sa palabas lang to. Abi niya manghigala og kanang mga storya lang. Kaya di man na siya hilig mangilana, pero one time, no? Kanang face to face na, murag anak lang ka, ano ba? Face to face. 3 o'clock sa kadlawon. It was not a divine encounter. Pero nag-question na siya, naingon siya, naagidi ay Ginoo. Ngano nakaingon siya, naay Ginoo? Tungod kay na-prove niya, if evil exists, then God exists. Murag para siya ba, isa sa proof. No? Wa niya to ma-rebuke, pero ning dagan siyang syagit. No? Alas 3 kadlawon, sigatan ng suga dito sa Boulevard, siyang kadako siyang syagit. No? Kay nang hilamos magud siya sa balay siyang classmate niya, naagid siyang atubangan face to face. So, it was not a divine encounter, pero naay nahitabo siyang heart. And sa process of time, so wala pud niyo nahibaluan na himong desperate iyang life sa mga nahitabo siyang life. Muna gina nga, wa nagpasabot, naka sa church, anak ka sa pastor, nagdako ka sa Bible, nagdako ka sa Christian environment, Christian nakahangtod nga wala encounter. But at one time, desperate siya, ni ato siya gmati, siya ra isa. Okay? Pag ato niya gmati, siya ra isa, desperado siya, nagpalalum kay siya, nga nabutang siyang mind, magpakamatay na lang ko. Okay? So, nagbilin pa siya letter sa mua. Di man siguro to suicidal letter, pero marabag desperado na. Niadto siya sa pinakalalom kay kabalo ka dagko kay nang balod dito sa mati kong asa ga serve. No? Sa alom siya dito, lalom na jud kaayo. Unya nagunahon na siya, di na siya kabalik. Kabalo ka, wa na siya kabalo unsay nahitabo siyang life. Nagmata na lang siya nga naa siya sa daplin sa dagat. Gipukaw siya og bata. Giingnan siya nga, te, ganina ragu ka diha, te. Ano siya, asa no? Tingala siya nga nung naabot siya sa daplin sa dagat. Okay? Ano pa siya ato? Mga 17 years old or 18 years old. So, makita niyo manghigala, para siya, it was an encounter. Kaingon gisag, na plano ang Ginoo siya. No? Para siya, nganong, nangutana siya sa mga tao. Sa ganina ra ka diha, gipasagdan lang ka namo. Abi na mo nagigdahigda ka. Basta iyang remember, gusto na siya magpakamatay. Okay? Lalom na kayang naabtan. Unya, nawala na siya siyang una-una. Unya, tingala siya, nahapon na. Gipukaw na lang siya sa daplin sa dagat nga naghigda. So, marabag para siya, it was an impossible experience. So, muna mga igala, kita nga mga Christian, sometimes, di na to i-treat ordinarily ang mga panghitabo sa atuang life. There are supernaturals nga nagapanghitabo which sometimes ato lang gina-ignore. But you don't know, it was the way of God nga pakita siya mangigala og mga butang imposible sa atong life. Nga iya ma-demonstrate nga mahimo siyang real sa atuang kinabuhi. Okay? So, tanaw na to si Jacob sa Genesis chapter 28. Unsa man ang encounter ni Jacob. Because most great men in the Bible nga nag-face og encounter, ang ilang life dili na the same. Okay? Ang ilang life is changed. A divine encounter with God requires we first be broken, no? Dapat mabrok sa gyud ang ato ang life para magamit ta siyang purpose ug naay gitawag natog assignment. Okay? So, kabalo ta sa background sa story ni Jacob, no? Deceiver si Jacob. Na-threat siyang life. Ning dagan siya sa usa ka layo nga lugar kay tungod sa iyang gibuhat nga dautan. Namakak siya, nangilad siya, giilog niya ang blessing siyang amahan. Ang iyang igsuon nga gikuha ang blessing, sobra kasuko. Okay? Sa sobrang kasuko, gusto siyang patyon, unya kabalo siya nga murag nahulog nga miserable iyang life, no? Dayon at the same time, di lang na mao, naabot siya sa panimalay ni Laban, pag-abot niya dito kay Laban, na po siya atraso dito kay Laban. So kumbaga, wa sila laing choice. Ang iyang life naabot sa
sa pressure ba nga murabag ipit na kayo, kumbaga yang kinabuhi ginagukod, puno sa problema. And one time natulog siya. Unsa may encounter ni Jacob, no? Samtang natulog si Jacob manghigala, nakadamgo siya. Unsa man yang damgo? Ang yang damgo na ay anghel nga naay hagdanan, pasaka, panaog. It was just a dream. Okay? So, matod pa, 1/3 of the Bible is composed of dreams. In fact, most scriptures are made up of dreams. So, tungod lang sa dream, ug kato nga dream manghigala, makita nato nga nahimo to siyang personal encounter ni Jacob nga na-change pud ang iyang life. Gibutangan niya bato, gibutangan niya ilhanan, ug ningon siya, kining batuha, no, diri itukod ang balay sa Dios. Muna ginganlan siya Bethel. Okay? So, makabalo ta manghigala sa daghan sa story. Pag-abot ni Moses, dito nagsugod ang first tabernacle. So, kato manghigala nga encounter na prove niya that God exists. And then in the process of time, si Jacob at the same time, naka-encounter na po siya sa Ginoo, nakig-away sa anghel. So, daghan kayong mga experiences nga sometimes kaning brokenness sa to ang life, mga prerequisite ni siya sa purpose sa Ginoo, no? Mga prerequisite. Dili na nimo pwede, dili ka usahay sometimes, no? Mura ba og abi nimo wala lang. And I remember also with our brother, no, si Doc Rico, nag-share po siya one time sa iyang testimony, no, nga nag-ampo siya sa Ginoo. Ingon siya, Lord, kung unsa nga trabaho ang mudawat sa kuha, meaning imuhaning will, Lord, or imuhaning kabubuton. So, makita nato manghigala nga ang trabaho nga iyang nadawat, gamay sweldo. Pero para sa kuha, it was also an encounter. No? Pero it's because mo yung gipangayo sa Ginoo, no? Tungod kay mo yung gipangayo sa Ginoo, atong makita no nga tesa murag nay nagastorya sa likod, hinayal na to gamay. Okay? Ang yang gipangayo sa Ginoo, murag dili kabubuton sa Ginoo. Nganong murag dili man kabubuton sa Ginoo? Tungod kay gamay magsweldo. Pero it's because gipangayo niya to sa Ginoo, di siya pwede mobalhin sa lain. Kuya usad, no? Naigi-offer nga dakog sweldo, pero murag para siya, ay Lord, pwede. Ang ayang gipangayo, Lord, ang unang mutawag siya nga company, meaning mo na ning kabubuton sa Ginoo. Unya kay ang ikaduha nga nitawag mas dakog sweldo, pero ang sign nga gipangayo sa Ginoo ang una man. Pero in the process of time, set up po da ito. Matod pa, set up. Ang imong setback, mahimong set up. Okay? So, sa tuwa manghigala as Christian, ginaalaw sa Ginoo sa tuwa usahay ang brokenness, no? Requirements, no? Before matud pa sa parable ni Jesus Christ, before manghigala mag-create, maghimo og dough, kinahanglan sa siya kutawon kanang ukayon pag-ayo, matud pa. Before matukod ang dagko nga building, kinahanglan bungkagon sa iyang foundation. In every aspect sa life, gikinahanglan gyud sa usa ka Kristohanon nga i-break usa ta. Okay? Para ta magamit sa iyang purpose. That is why, no? Sa tuwa naghimo tag kanang gadget detox. Ang purpose para maka-minister, makapanglihok ang Ginoo sa atong life. Kisabay naka-appreciate kisay nag-exercise na sa to ang gadget detox karon si Manatas ang kamot. Okay? Oy, daghan, praise God. Sultian ta mo 1 week pa lang pero na-enjoy na nako. No? 1 week pa lang nakaayong gugog. Permanentihon ko na lang ni, di lang ni 1 week. Na-appreciate ba ninyo atong gadget detox? Kabalo mo manghigala, karong si Manaha. Wa na ko'y balita kay Sarah o kay tatay. Lami kaya akong kinabuhi. No? Sa una mo, matakob. Alaka, sa ICC. Good, mabuang taan eh. Karon sa para nagsugod, dito pa sa DepEd impeachment. Agoy, addiction naman eh.
So karon mangigala, 1 week na ko way tanaw-tanaw, musilip gamay, mutanaw gamay, pero di na siya priority. Na set nang ako ang mind nga dili na ko na tagaag time. Lami kayo akong feeling ron ba? Magbiyahe ko, maminaw kog wali, maminaw kog praise and worship, maminaw kog mga preaching, no? Usay i-review na ko ni ato ang mga online diri. Unya, peaceful kayo akong kinabuhi. Hallelujah. Na-enjoy ba ta? Amen. Praise God. Palakpakan sa nato ang Ginoo. So, padayon ta ha. Kinalang pag-abot sa conference, kanang muuyog yun ang building sa conference ba? Revival yun. Hallelujah. So, lami kayo mag-detox. Ay, no? Cleansing yun ba? Atong una-una, nakafocus yun sa Ginoo. Okay, so, tanaw na to ng mga encounter. Encounter ni Jacob, encounter ni Moses, o encounter ni Paul. So, atong makita manghigala nga kaning mga great men nga atong matod pagitingala, no? Ato ang ginalantaw, they are the product of encounter. Siguro wala tay mga inana nga encounter, but pwede na mahitabo sa imo ha. Okay? So, naatay kanang dating disciple diri, na pastor na sa karon sa laing church, wala na siya sa tua. Pero thank God, no? Sa mga prosesos panghitabo siyang life mo nang nawala siya sa atong fellowship. No, kay nakaadto siya sa laing lugar. Pero ang di na ko malimtan, ingon siya at one time daw, usa ka gabi nga nag-study siya Bible, ning kalit siya glingi patalikod. Paglingi niya, nakakita siya pako sa anghel. Pako lang iyang nakitaan. Yung una na nagdamgo ba ko? Yung una akong nagdamgo ba siya? Kalit lang ning lupad sa iyang likod. Wa mo po daw siya nahadlok. Wa po siya kabati o kahadlok. Pero nakaingon siya, it was the angel of God. Sugod ato, na ano siya? Murag ka ng pako lang siguro to, no? At least dili manok, no? Wa po'y manok siyang kwarto. Pako lang siguro to, no? Pero may hinungdan na pastor siya ba? Siguro mga nita, Lord, pakita ako, bisag pako lang, no? Kung may matagak balahibo rin sa kabuk, magkaingon siya kay Lord. Tinuod yun siguro ka, no? Tanong nang itlog na yung manok sa ibabaw. Pero at least ba, no? Hallelujah. So, ang encounter ni Jacob, no? Genesis chapter 32. Kabalo ba ta nga katunga time, wa po niya gi-expect dito sa desert, no? Nga matagbo niya. Kabalo ka kano siya natagbo ang angel? During sa iyang time of brokenness. Broken kay ang life. Kaya nga naman, ang whole army sa iyang igsuon nga si Esau, no? On the way na nga mupatay sa iya. Muto yang gihangyo ang anghel, no? Nga di takabuhian hangtod di kunimo panalanginan. Muna yung strength ni Jacob. Though naasay dagang weaknesses, pero he is always after sa blessing sa Ginoo. Always siya after nga ang iyang desire kanunay naagyod sa Ginoo. So, grabe nga wrestling with God, with God's presence and power. Grabe nga battle to siya. Okay? So, hopefully, no, usahay one time, mingon po siguro ta sa atong life, Lord, help me feel, no, nga mahimo kang real sa kuang life, no? Gwapo kay na nga experience. Nga usahay di ay kita nga mga Kristohanon na kontento na lang ta nga mosimba. Na kontento na lang ta nga makaila sa Ginoo. Unya, ang number one goal na lang nato panalanginan ta sa Ginoo. Pero there are great things nga wa pa nato na experience. Unsa may encounter ni Moses sa Exodus chapter 3. Okay? Remember nga that time si Moses naapod sa iyahang brokenness. It's because gihide niya iyang self kay under threat siya kang Parao. Okay? So, kabalo ta sa story nga nakasala siya sa kamot ni Parao, ang tibuok kingdom mangigala sa Egypt, no? Matud pa naa kay warrant of arrest. So, ning sibat siya, ning tago siya, and kabalo ta during that time, no, dito siya kay Jethro, nga dito while nagbantay sa karniro. Grabe, no? Nagbantay sa karniro. But pasabot, sometimes kaning heights ato ang success. Di na to makita ang gahom sa Ginoo. Samtang nagbantay sa karniro,
Nagdako siya sa golden spoon. Nagdako siya manghigala sa special nga treatment. Kaya nagdako siya sa palace. Dayon suddenly nahimo siyang ordinary nga servant. And during sa iyang brokenness, samtang nagbantay sa karniro, nakakita siya manghigala burning bush where God meets him in a burning bush. And that was an encounter. Sa ingon sa Ginoo, tingala siya. That was the first time. First time niya na-encounter ang Ginoo sa iyang life. First time niya na-encounter ang Ginoo sa iyang life. Di masiguro makita ang Ginoo, pero ang iyang gahom naga-exist. Unsa ingon niya? Unsa ingon sa Ginoo? Hubua imong sandalyas. Lamiana, makadungog ta sa Ginoo, no? Hubua imong sandalyas, you are in the holy ground. So that was Moses' encounter. So, daghan pa, no? Selected a few, ang ato lang gipili, ang mga common, pero daghan kayo grabe nga encounter sa Bible. Okay? So, during that time, na-prove ni Moses that God exists. So, si Paul, Acts chapter 9, dramatic encounter, kay samtang dito siya sa dalan sa Damascus, kay iyahang pangdakpon ang mga Kristohanon, pamatyon ang mga Kristohanon, makita nato manghigala nga katungal life experience na change ang iyang direction sa life, no? Kita siya gahayag, nahulog siya sa kabayo, nya kakita siya gahayag. Giingnan lang siya sa Ginoo, no? Nganong gina-persecute man kunimo. So, atong makita manghigala nga ang mga encounter ni aning mga great men nag-turn into genuine faith. Naghatag sa ilang courage to face life. Okay? So, ang pangutana, nabatay mga encounter diha sa Ginoo. Okay? So, karon hinahinay na to masabtan ni. So, si Mary, kabalota sa encounter ni Mary, mother of Jesus. Nagpasabot nga si Mary, ato nang i-ignore. At siyang pasidunggan as a mother, pero di na siya pwede mahimong Ginoo, no? So, si Mary nagkapamilya, nagkabaton siya mga anak. So, ang question is, what makes si Mary special sa mata sa Ginoo? Because before gigamit sa Ginoo si Mary, naa siya receptive heart. Okay? Luke 1:26-29. Love na gid niya ang mag-devote sa Ginoo. No? Appreciate nako. Natay mga brothers and sisters diri nga nahibaloan nako nga in spite sa social media, they still have time for devotion. No? Na sila'y marker, na sila'y daily bread, na sila'y scheduling sa Bible, no? Dayon, they have time. Okay? Napabatay time sa Bible. Okay? So, na sila'y time to read. Ilang i-underline, ilang gina-take note. I-appreciate na ko ang mga Christian diri nga naga-take note. Daghan na ang wala naga-take note. In fact, ang atong LCD diri, assistance na lang ni para kabaluta unsa ang pag-take note. Para makabaluta outside atong i-review sa balay. So, atong makita nga before gigamit sa Ginoo si Mary, nasa receptive heart. Then, sa Luke chapter 1, faithful obedience. So, gidemonstrate nga si Mary is dili hesitant. Laliman ka na, ingnon ka sa anghel nga mabuntis ka, imong ipanganak ang maabot nga Misaya. Dili na basta-basta mabuntis ka nga walay bana. In Bible times, batuon. Pati yun. No? Maman practice sa Bible times, nabuntis ka nga immoral ka, wa ka gikasal. Pero grabe ang confidence si Mary sa usa ka challenge nga ang word of God devoted na siya daan dayon gigamit sa Ginoo. It's because receptive and faithful obedience ang heart ni Mary. Okay? Usahay para sa tuwa natsambahan lang si Mary. Pwede man dili si Mary, pero nganong si Mary ang gipili? It's because si Mary manghigala, hunger na siya daan sa presensya sa Ginoo. Okay? Then ikatulo,
He meditate on God's word sa Luke chapter 2. So, makita nimo manghigala, si Mary manghigala, ano na siya daan? Naana siya'y soft heart, naana siya'y receptive, hunger, dayon nag-meditate na siya sa word sa Ginoo. So atong makita nga one reason nga nung si Mary gigamit sa Ginoo. So atong makita manghigala bisan sa to ang Christian life, kitang tanan pwede gamiton, pero sometimes kinahanglan before gamiton sa Ginoo sa kabutang, either iyang i-broke, iyang i-sharpen, i-prepare, no? Nakita nato si Moses, the greater the problem, no? Dako ang problem ni Moses. Dako ang problem ni Jacob. So, dako ang problem ni Joseph. The greater the problem, the higher the assignment. So, the size of your problem is a sure indication sa size sa imong future. So, sometimes, kaning atong mga problem nga gina-encounter, kaning pain, struggles, hardship, pressure, sometimes disease, karon dum ta kay Job, the greater the problem, the surest indication nga ang Ginoo na ay better future nga gi-prepare sa tua. Okay? So di na to i-ignore. Hallelujah. So only an encounter with God can transform us. Okay? Usahay kaning mga encounter na to sa Ginoo mo na'y mag-transform sa tua. Pareha sa kuha, no? For a long time, bisag gina-challenge na ko nga mo tubag sa panawagan, kanunay ko ga-reject. Kay para sa kuha, comfortable akong life, secure akong life, financially stable, kauban sa akong wife during those times nga disciple pa mi, pero naay encounter, naay nahitabo. Okay? Kumbaga, naay mga panghitabo nga wa na mo gigusto. Na nagka-problema among negosyo, gibagyo ang ako ang shop, na gibakjob, tanan ako mga project na bakjob. Pero tungod adto nga encounter, that makes me decide nga mamastor ko. Sometimes, di na ito na hulaton nga may hitabo pa. Okay? Pero kung di po to'y allow sa Ginoo, di siguro ko mo decide. Okay? O si Pastor Tony pa, kinalan sa masunog yang bakery. Kaya kung di po sunugon sa Ginoo, basig di siya mo decide. And we don't know, no? So, ang uban nga, wala kaagyan basin dito sila sa field makaagi. So, daghang kayong mga troubles nga maabot. O si Pastor Ramon Hongko pa, kinahanglan sa siya, palibutan og mga pulis sa Davao before siya mo decide. Gipasanginlan siya sa usa ka murder nga wa niya buhata. So, that was supernaturals. Nganong sa kadaghang panghitabo, sa imo man na mahitabo. So therefore, kana nga panghitabo, wala kay nahitabo lang. Kana nga panghitabo, gituyo gyud na para gyud na sa imo. Okay? So biblical examples. Si Abram, after siyang experience, gi-change sa Ginoo iyang life, gi-mold sa Ginoo iyang life, no? Gi-change siyang Abram into Abraham. From Sarai into Sarah. Daghang kayong mga great men sa Bible, gipang-usab ang ilahang ngalan. Sa tuwa mga higala, gipang-usab ang ato ang life. We called it as divine encounter. Ingon sa Romans 1, verse 20, no? Nga invisible man ang Ginoo, pero ang iyang eternal power and divine nature have been clearly seen. Makita man pud nato ang mga effects, okay? So God reveals Himself in special revelation through dreams, visions, and sometimes sa iyahang word. Okay? So, God's promises to those who seek Him. Okay? So, dapat po di ay, in response sa to ang free will, kay free will is a choice, kinahanglan po, responsive po ta. Okay? So, sa seek to experience God and to know Him. Kung wala pa na mo na nasulayan, ang trabaho na to, mga disciple or Christian, it's our job to ask God, Lord, help me. Matud pa nga na pastor, nag-ingon sa ko long time ago. Isa nga, ayaw gyud hangyo ang Ginoo nga sa to nga word.
Katong giingon ni David sa Psalms 51, katong purge me with hyssop. Kuya po sa interpretation. Kay pag-ampo daw niya ato, nasunog iyang balay. Iyon siya nga, Lord, purge me with hyssop. Puga ako pag-ayo. No? Murabag, ayang gihangyo sa Ginoo, pero ang nakagwapo lang kay pag ang Ginoo ang mamuhat, di juga malugi. Okay? Nga, Lord, umula ang akong kinabuhi. Mumuguning wala na to ginapangayo. Kaya ang human nature, di mo gusto mag-antos. Ang human nature, gusto yung comfort. Mo ginang mag-aircon ta. Mo ginang ngandoy tagsakyanan, kay gusto mo kitag comfort. But there are times, i-allow sa Ginoo, kani nga mga situation, kay gusto niya pugaon ang atong pride. Okay? Number 1, good pride. Okay? Mao ni ang isa sa mga silent sins sa church, pride. Wa kayo'y gaangkon, ani. Okay? Di ta mo angkon sa atong sala, di ta mo angkon gagantag sayop, di ta mo recognize atong weakness. No? So, usahay, kanang trials, kanang mga pain nga imong na-overcome karon, I tell you, one day, mubalik na sa imuha. Kay kinahanglan, ma-let go gina nimo, kinahanglan, makapasar juga na. Ginatuyo gina sa Ginoo, meaning na siya purpose sa tuwa. So, ang promise niya sa tanang nangita sa iya, ha, Deuteronomy 4:29, ingon siya, but if from there you seek the Lord your God, you will find Him. Actually, daghani nga verse, no? Pipila lang akong gikuha. Ingon po na sa Jeremiah 29. Ingon po sa Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Unsa may pasabot ana, while He may be found. Seek the Lord. Kasamtang naa pa siya, ngano wala di siya usahay. During sa time sa tuang pain. During sa time sa tuang adversity. During sa time sa tuang trouble. There you will found God. Okay? Pag comfortable atong life, di kayo na ito makita ang Ginoo. Pero kung nata sa time sa trouble, ma-appreciate nimo ang Ginoo. Tanaw ko nang ma-broken heart ka. Example lang nakuha. Pag ma-broken heart ka, kanang mga air supply nga dati na nimong nadungog, kanang mga love song, wala raman na sa imo. Tanaw pag ma-broken heart ka, no, meaningful sa imo ha. Naka-connect mo no. No? Kanaging magka-problema ka nya, makadungog lang kag ordinaryo nga love song, makahilak ka ba kay murag karon pa nimo nasabtan ang meaning sa kanta. No? Saan ka na ngayon? No? Maano na nimo ba? Ma-appreciate na nimo ba? Pero sa una, wala ra na sa imo. Okay? So sometimes, during sa time sa trouble, diya po nimo ma-appreciate ang Ginoo. No? So, matud pa, ma-appreciate nimo ang light during lang sa darkness. No? Dili nimo ma-appreciate ang suga. Ang flashlight, di nimo ma-appreciate kung walay brand out. Di nimo ma-appreciate ang diamond kung di nimo ipatong sa itom nga cloth. No? Muna iyang murag comparison. 2 Chronicles chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen to those whose heart are fully committed to Him. So, sa ato pa, kung ang Christian ay seeker, hunger, and thy cravings, seeking siya, nga giuhaw siya, muningon ng Ginoo, katong giuhaw, paimnon sa Ginoo. But pasabot manghigala, na kay cravings sa presensya sa Ginoo, and there you will experience encounter. So, mo ni manghigala, nag-introduction pa lang ko. Daghang kita gisgutan karon. And I do believe, before sa conference, pipila sa tua, maka-encounter sa lihok sa Ginoo sa tong life. No? Dili lang kay religiously. Kuya maning religiously, uy, Domingo na, simba na ron. No? Religiously na siya. Okay? Uy, magdalatag Bible. Wa po'y basa-basa. Religiously na siya. Kanang walay, kano bang, sige, do you believe prayer is powerful? Yes, yes, pero walay prayer. Religious na siya. No? I-break na to ang religious spirit. No? Kabalo bata nga ang religious is a spirit. No? So i-break na to ng religious spirit, dapat this time maka-experience tag personal encounter with God. Lahi kaayo pag naatay personal encounter with God.
Diya nimo makita manghigala unsa ang Ginoo nagaminister sa mga panghitabo sa imong life nga wa kayo nimo nasabtan. Sa Mark chapter 5 verse 21 to 29, kuyaw sag encounter ning usa ka babae, no? Ingon dito manghigala, when she heard about Jesus, nakadungog siya kay Jesus. Nga balita na siguro nga si Jesus manghigala nagbitbit og milagro. So unsay ang iyang encounter? Ingon siya, she thought, gibutang lang niya siyang mind. Okay? Bago lang natin series 1 month. Gibutang lang niya siyang mind. Ingon siya, if I just touch His clothes, I will be healed. Sa kadaghag tao, mo pa ninahuna-hunaan niya. Imagine. Sa kadaghag tao, mo pa yung nahuna-hunaan. Isa, kung makagunit lang ko, moray ang pangandoy sa kinabuhi. Kung makagunit lang ko, sigurado, maayog yun ko. So, kabaluta, no? Ingon dahil si Jesus Christ, nakagunit manggid siya. Ingon dahil si Jesus Christ, kisa may nagunit sa ako. Kung sa ingon sa mga disciple, Jesus, daghan man nagunit sa imo, kay kuan man, kanang guot man, no? Kanang nagsponsisok, no? Nagduot ang mga tao. Kadaghan man nagunit, pero naay direct connection ang power sa Ginoo kung naa kay cravings, naa kay seeking heart, dayo naa kay hunger, nya gusto nimo magunitan ang Ginoo, we will experience encounter. Dili day na siya ingon nga one side lang, dapat both side. Unless two of you mo nag-ingon ni Jesus Christ, unsay buhian sa langit, unsay bukusan sa yuta, makita nimo manghigala nga sa kadaghang nagunit, pero it was in the heart niya nang bayhana for 10 years nga suffering. 10 years siya nagantos. No? Kabalo ko daghan diri sa tuwa, di man siguro sakit. Ang iya talidugo man na. Pila na ka years nagantos sa imong problema. Sa poverty, sa relationship, sa business, sa life, sa finances, whatever struggles, pariha aning bayhana. Unsay ang gihimo, kabalog yug ko kung magunitan lang nako ang sidsid sa panapto ni Jesus. Sa ato makita manghigala, no, at once Jesus realized that power had gone out from him. So, ang power sa Ginoo is free. Naara gyud ang gahom sa Ginoo. It's up to us to reach out. Naara sa tuwa, nasa tuang heart. Sometimes sultian ta ka, bisan ang pinakapangit nga preacher mo wali, kung natay humble heart, ang gahom sa Ginoo pwedeng i-release sa imoha. Okay? Di nato kinahanglan si Billy Graham dinhi, si Greg Mitchell nga motindog diri. Bisan ang pinakapangit nga preacher, once naa kay humble heart, pwedeng ma-release ang gahom sa Ginoo sa imoha. Because the promise is in the seed. The miracle is naa sa seed. Okay? Pero ang seed dili mo tubo kung gahi ang yuta. We need a humble heart. Palakpakan nato tubuhi nga Dios.